Sa subject na binigyan po natin ng title, ang mga gawang hindi kalilimutan ng Panginoon. Ang mga gawang hindi kalilimutan ng Panginoon. Now, idagdag po ng Panginoon Diyos ang pagpapalat biyaya sa kanyang mga salita na atin pong napakinggan, atin pong nabasa. Dapat nating maintindihan, mga kapatid at mga kaibigan, ang sarap sa pakiramdam na yung atin pong mga ginagawa ay hindi po nasasayang o hindi po nawawala ng kabuluhan. Ito po yung mga gawa na kung saan ginagawa natin na galing sa puso, sa Panginoon, at ginagawa natin talagang naintindihan natin ang kahalagahan bakit natin ito ginagawa. Ngayon, ang pag-ibig po na ating ipinakita sa Panginoon sa pamagitan ng paglilingkod sa kapwa po natin mananampalataya, ito ay napakahalagang gawain na kailanman hindi po ito kalilimutan ng ating pong Panginoon. Lahat ng mga mabuting gawa na kung saan atin pong ginawa na mayroon pong pananampalataya, ito po ay nakikita at kinikilala ng Diyos. Kahit hindi po ito minsan napapansin ng tao. May mga gawa po kasi na parang hindi man tayo nabibigyan ng proper commendation, or parang may mga gawa tayo na minsan parang hindi po nabibigyan ng pagpapahalaga. Pero ano po pag ginawa natin para sa Panginoon? Lahat po yan recorded . Lahat yan ay makabuluhan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, ang pinaka-essence dito, maganda kung tayo po ay gumagawa, naglilingkod sa Panginoon. We must see to it na para sa Panginoon talaga natin ginagawa para hindi ito mawalan ng saysay. Dahil tandaan nyo po, kung meron pong mga gawang hindi kalilimutan ng Panginoon, sa kabilang dako, meron naman po siyang mga gawa na hindi niya naman po inaalala. O kaya may mga gawa na kumbaga kinakalimutan ng Panginoon. Hindi niya po ito iniintindi. Ano po itong mga gawa? Yung mga gawang hindi na ayon sa kanyang kalooban. Kung atin pong babalikan itong Mateo 7:21, sinabi po ron, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So yung pagganap ng kalooban ng Diyos, yun po yung magiging kaparaanan upang makapasok sa kaharian ng langit. Sa ganung punto, dapat nating maintindihan, yun po yung inaalalang gawa, yung gawa na kung saan ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi porke tumatawag ka sa Panginoon, hindi porke bukang bibig mo Panginoon, automatically yung iyong ginagawa ay kalugod-lugod sa Kanya. Hindi automatically na para magantanggap niya. Kung ikaw ay tumatawag sa Panginoon tapos ang iyong ginagawa naman ay liis sa Kanyang kalooban, yan po ay hindi kinikilala ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, meron po tayong mabasahin dito sa unang Korinto Kapitulo 3, talatang 12 hanggang 14. Ganito po yung ating matutunghayan. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. So anong klaseng gawa ang atin pong ipinipresent? Dahil meron pong iba't ibang materyales na binanggit. Merong gawa na ginto, pilak, mahalagang bato, o kaya na merong kahoy, dayami, o kaya damo. So anong klaseng gawa yung atin pong ipinipresent sa Panginoon? Ano pong klaseng kumbaga mga pwede po nating iharap sa ating dakilang Diyos na paraan ng ating pong mga ginagawa. Now, ang gusto po nating i-point dito, ang Diyos po ay hindi liko, o kaya ay hindi po siya unrighteous na kanyang kakalimutan yung atin pong mga ginawa na kung saan ginawa talaga natin na meron pong tamang pagkilala sa ating dakilang Diyos, tamang pagsunod na ayon sa kanyang kalooban. Ang Diyos po ay makatarungan at tapat sa kanyang mga pangako. Diba? Sabi po ng ating binasa kanina, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa. Hindi liko ang Diyos. God is not unrighteous to forget
your labor. Ang tao lang po ang sadyang makakalimutin, pero hindi ang Diyos. Kaya nga, ang akin pong pinapaalala sa lahat, lalo tigit sa mga mananampalataya, maganda kung tayo po'y gawin talaga natin sa Panginoon, para sa Panginoon. Hindi po yan masasayang. Kahit napakaliit lang na bagay, maliit na halaga, kahit gaano pa yan kaliit, pag ginawa mo para sa Panginoon, yan ay inaalala ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi liko ang Diyos na kalimutan yung inyong gawa na ipinakita, yung inyong paglilingkod na ipinakita. Hindi po siya tulad ng tao na madaling nakakalimot o kaya ay hindi kaagad pinapansin. Ano bang mabuting gawa, kahit gaano man po ito kaliit, ay hindi ito nawawala sa kanyang alaala. Ang tunay po na pag-ibig sa Diyos ay may kasamang gawa. Hindi po sapat ang salita, ang pananampalataya ay dapat may bunga. Ang paglilingkod, mga kapatid, sa kapwa ay paglilingkod din sa Diyos. So yung pananampalataya natin, na-express ito sa pamagitan ng ating mga gawa. Kaya ano pong gawa ang ipinipresent natin sa ating dakilang Diyos? Yung gawa po ba natin ay genuine, katulad po ng ginto, na pag ito'y pinadaan sa apoy, mas lalong lalabas dito yung beauty and quality. Ang ginto kasi habang pinapadaan sa apoy, mas lalo itong napipurify. Pero pag kayong kahoy pinadaan mo sa apoy, matutupok, masusunog. So anong gawa yung ating ginagawa sa harapan? It is genuine, katulad po ng ginto. Mas lalo po itong kikinang. Pero kung ang ating gawa ay katulad po ng kahoy, pag dumaan sa apoy, sunog po yan. Now, talakayin natin ngayong gabi. Ano-ano po bang mga gawa ang hindi kalilimutan ng Panginoon? Yan, kasi ang topic natin, yung mga gawang hindi kalilimutan ng Panginoon. So atin pong i-identify ngayon, ano-ano po bang mga gawa ang hindi kalilimutan ng Panginoon. So number 1, paglilingkod sa kapwa mananampalataya. Yung atin pong kapwa Kristiyano. Ayan paglilingkod sa kapwa mananampalataya. Yung simpleng pagdalaw, manalangin at pagdamay ay nakikita po yan ng Diyos. Ang sabi po ng Galatia 6:10, ang sabi po niya ng apostol na si Pablo, kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ayan. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon. Alam po niyo yung paggawa ng mabuti. Yan ay pagkakataon, opportunity yan. Hindi po kasi sa lahat ng panahon, makakagawa tayo ng mabuti. Hindi sa lahat ng panahon, meron tayong kakayahan. At yung may mga pagkakataon, ikaw naman yung nangangailangan, di po ba? Hindi naman sa lahat ng panahon, ikaw yung kumbaga ay makakatulong. May pagkakataon, ikaw naman po yung mga ngailangan ng tulong. Kaya sabi ng Apostol Pablo, samantalang tayo may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Sa lahat, walang exemption. Kahit hindi mo ka pananampalataya, yung kapwa-tao, sabi, habang meron tayong pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Pero meron pong sumunod, lalo na sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Especially doon sa kapwa natin mananampalataya. Kung tayo po ay nakakatulong, tumutulong sa atin pong kapwa, mas lalo po tayong tumulong sa atin pong kapwa mananampalataya. Dahil yung atin pong paglilingkod sa kapwa mananampalataya, yan ay hindi kalilimutan ng Panginoon. Sabi ko nga, yung simpleng pagdalaw, yung simpleng panalangin, yung simpleng pangungumusta, yung simpleng pagdamay, yan ay inaalala ng Panginoon. Minsan nga, yung simpleng tapik lang Sabi ko, Brad, kumusta na? Patuloy sa Panginoon, pakalakas tayo Yung mga ganong mga pananalita, yung mga encouraging words, o yung paglilingkod na pwede nating magawa. Yung simpleng pagtulong na ginawa. Minsan kasi, yung simple mong ginawang pagtulong, minsan, hindi mo naman yung kumbaga inisip May mga pagkakataon, parang baliwala lang sa'yo, ang gusto mo lang tumulong. Pero yun po pala, malaki ang impact, napakalaking aspeto sa taong tinulungan mo. So yung sinasabi ng Biblia, isa sa gawang hindi kalilimutan ng Panginoon, yung paglilingkod natin sa kapwa mananampalataya. Kaya sa atin pong mga mananampalataya, kapag meron tayong pagkakataon, meron kang, kumbaga binigyan ka ng
ng pribilehiyo na makatulong sa kapwa mo mananampalataya, lalo po pag pinag-usapan natin as a whole sa church. Kapag meron kang opportunity na tumulong, tumulong ka. Dahil maaring darating yung time na gustong-gusto mong tumulong, wala ka ng kakayahan. Ngayon, habang ikaw ay may magagawa pa, tumulong ka, sumuporta ka, dahil ang gawa na ginagawa mo sa kapwa mo mananampalataya, ang gawa na ginagawa mo sa church, yan ay hindi kalilimutan ng ating Panginoon. Sa mundong ito, marami tayong mga gawa na minsan para bagang nasasayang. Lalo yung nung tayo po hindi mananampalataya pa. Nakakalungkot isipin nung tayo ay hindi pang mananampalataya, wala tayong pakundangan pagdating doon sa mga bisyo at kalayawan. Kung gumastos pagdating sa mga layaw, kung gumastos pagdating doon sa pagsusugal, walang pakundangan. Minsan nga, naisasangla pa yung property, yung mga gamit, walang pakundangan. Pero ngayong ikaw'y mananampalataya, wag naman nating titirin ang Panginoon. Kung meron tayong pwedeng magawa, gawin na po natin sapagkat yan ay investment natin sa kaharian ng Panginoon. Everything we do for the Lord, yan po ay investment natin sa ating pong Panginoon. Kahit po yung ating pong mga iniukol na mga halaga, investment natin yan sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga, yung paglilingkod sa kapwa mananampalataya, isa po yan sa gawa na hindi kalilimutan ng ating Panginoon. So another word, pangalawa po sa gawa na hindi kalilimutan ng Panginoon, ito pong pagbibigay mula sa tapat na puso. Giving coming from a faithful heart. Bakit po ginamit natin yung word na faithful heart? Kasi nga, may mga nagbibigay na hindi naman po matapat. Alam po ninyo, hindi pinag-usapan dito yung laki o liit. Ang pinag-usapan dito, gaano mo ba ibinigayan na bunga ng iyong pagtatapat? Bunga ba ng pagtatapat ang pagbibigay na iyong ginagawa? Kapag bunga ng pagtatapat ang iyong pagbibigay galing sa puso mo, yan ay hindi kakalimutan ng Panginoon. Hindi halaga ng pera, kundi katapatan ng puso ang mahalaga sa harapan ng ating dakilang Diyos. Pansinin niyo po yung babaeng balo na naglagay ng 2 barya. Yung mga naunang nagbibigay, mas malalaking dihamak yung halaga na inilalaglag doon sa kabangyaman. Pero yung babaeng balo, nung naglagay siya ng 2 barya, ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo yung babaeng balong ito. Siya yung mas nagbigay ng higit kaysa doon sa naunang nagbigay. Kaya pag tingnan natin, hindi doon sa laki o liit ng halaga, kundi yung katapatan. Kaya alam po niyo, yung pagtatapat yan po ay kailanman hindi pwedeng kalimutan ng Diyos. Yung katapatan. Sabi nga ng comment na gagawin ng Panginoon sa atin, 2 lang. Well done, thou good and faithful servant. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Ang hinahanap kasi talaga ng Panginoon bilang tayo po'y katiwala. Tayo po'y mga steward. Tayo yung mga katiwala ng pagmamay-ari ng Diyos. Lahat ng meron tayo, tanda natin, pagmamay-ari ng Diyos. Pinagkatiwala lang tayo. At bilang katiwala, ang required sa mga katiwala ay tapat. Of course, pag sinabing katiwala, mapagkakatiwalaan. Pag mapagkakatiwalaan, tapat yan. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa mga ito pong mga stewards o katiwala. At alam po ninyo, itong gawa na hindi kalilimutan ng Panginoon, ito yung pagbibigay mula sa tapat na puso. Kaya the more na ikay gumagawa, nag-aambag, nagbibigay, na tapat, bunga ng pagtatapat ng puso mo, yan ay hindi kalilimutan ng ating Panginoon. Another word na hindi kakalimutan ng Diyos, paninindigan sa gitna ng pagsubok. Yan, mahalaga po yan Yung paninindigan natin sa gitna ng pagsubok. Ang pananampalataya sa panahon ng kahirapan ay mahalagang alaala sa Diyos. Yan, panahon ng kahirapan. Iyon po si Daniel. Kung nabasa na po niyo yung aklat ng Daniel, si Daniel po ay nanindigan sa kanyang pananampalataya sa harap ng hatol ng kamatayan. Diba, sinabihan na, huwag kayong mananalangin pero si Daniel, 3 times a day kung mag-pray. Hindi napigilan dahil doon sa decree. Pwede siyang hatulan na mamatay. Yun nga ang nangyari.
Dahil hindi siya napigilan, nanindigan siya sa pananampalataya, iniagi siya doon sa yungib ng mga leon. Pero alam niyo po, yung paninindigan ng kanyang pananampalataya, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Alam natin ang kwento. Inagi siya doon sa yungib ng leon, pero hindi po siya na ano. Ganun po mag-preserve ang Panginoon. Bakit? Kasi nga, yung ating paninindigan sa ating pananampalataya, hindi po yan kakalimutan ng Diyos. Pag tayo pinanindigan sa pananampalataya, nanindigan tayo sa tama. Mahirap yung nanindigan ka sa mali. Ipinagtatanggol mo yung mali. Yun po yung mahirap doon. Kasi nga, toleration po yun. Pero kung ikay nanindigan sa pananampalataya, well, kasama at kakampi mo ang Panginoon. And if God be with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kakampi natin, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang laban sa iyo? Yan po yung pinakamaganda yan na kung saan kapag nanindigan ka sa pananampalataya, hindi ang kakalimutan ng Diyos. Isa pa, si Shadrach, Meshach at Abednego. Isa po sa classic story na napakagandang lesson na ating matutunghayan. Alam po natin itong si Shadrach, Meshach at Abednego dahil sa kanilang hindi pagsunod nung marinig yung tunog ng pakakak, ng trumpeta, ng flauta, ng mga simbolo, hindi sila lumuko doon sa larawan nitong Nebuchadnezzar. Dahil alam nila meron lamang nag-iisang tunay na Diyos, dapat sambahin at paglingkuran. Hindi sila pwedeng lumuhod doon sa larawang inanyuan. Anong ginawa sa kanila? Hinarap sila doon sa hari, at ang sabi ng hari, tunay bang ginawa ninyo yan? Kinumpronta sila. Anong sabi ng mga kabataang ito? Mahal na hari, ang Diyos naming pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas mula dyan sa urnong iyan. Kasi tatapon sila doon sa urno eh. Kaya kaming iligtas, mahal na hari, mula dyan sa urnong yan. Pero tandaan mo ito, mahal na hari, kahit hindi man kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod sa ribulto. Tingin po yung paninindigan, mga young people lang ito ha. Mga young people. Kaya I'm calling all young people. Hindi porki young people, yung inyong pananampalataya ay para bagang mahina. Ito makita natin, Shadrach, Meshach at Abednego, mga young people ito. Mga kabataan, pero sila ay merong panindigan sa kanilang pananampalataya. Ang sabi ng mga kabataan ito, ang Diyos naming pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas mula dyan sa urnong yan. Pero tandaan mo ito, mahal na hari, kahit hindi man kami ligtas ng Diyos namin, hindi parang kami luluhod dyan sa ribulto mo. Yun po yung paninindigan na kailangan natin. At alam po ninyo, hindi ang kakalimutan ng Diyos. Itinapon yung tatlong kabataan. Pero nangyari, nung tinapon yung tatlong kabataan, yung nagtapon ang unang namatay, yung itinapon buhay. At nung maaninag nung hari, di ba tatlo lang yung ating tinapon, bakit apat na sila? Yung sinasabi natin, hindi ka iiwan ni pababayaan ng Panginoon kapag ikaw ay tumindig sa iyong pananampalataya. Isa pang halimbawa, itong si Joseph. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. Nanindigan sa kabanalan, kahit itinakwil at nakulong, nanindigan siya. Anong ginawa ng Panginoon? I-promote siya ng Panginoon. Kaya doon makikita natin kapag ikaw ay nanindigan sa pananampalataya, andun yung preserving power and protection ng Panginoon, plus andun yung blessing and promotion. At yan ang kagandahan na kapag ang isang mananampalataya ay nanindigan sa kanyang pananampalataya, minsan po kasi may mga mananampalataya sa umpisa, active, sa umpisa talaga masigasig, pero pag dumaanan sa mga pagsusubok, pag dumaanan sa mga pag-uusig, pag dumaanan sa mga problema, nawawala na yung kanilang pananampalataya. Minsan, yung mga ganong aspeto, yun po pala ay proseso ng Panginoon. Sinusubok kung gaano tayo kadesidido, kung gaano yung ating pananampalataya tunay sa harapan ng Panginoon. At tandaan niyo po, pagkatapos ng pagsusubok, mayroon pong pagpapala. Kaya nga, again, yung paninindigan sa gitna ng pagsubok ay gawang hindi kalilimutan ng Panginoon. Yan ay magpipreserve, magbibigay siya ng protection, promotion, and blessing. Again, protection, ano pa? Magbibigay siya ng preservation, ipipreserve ka, ipoprotect ka. Next, promotion and blessing. Kapag ikaw ay nanindigan sa iyong pananampalataya. Kaya sa mga mananampalataya na nakikinig ngayong gabi, huwag kang papayag dahil sa pagsubok, huwag kang papayag dahil sa mga problemang kinakaharap mo ay bitawan mo yung pananampalataya. Alam niyo po, the more na kayo sinusubok, mas lalo kang dapat lumapit sa Panginoon. Kasi nga, pag lumayo ka sa Panginoon, lumayo ka sa
source ng solution. Lumayo ka sa lahat ng mga pwedeng maging daan ng mga biyaya at pagpapala. Huwag kang lalayo. Mas lalo kang dapat lumapit sa Panginoon sa panahon na ikay sinusubok. Dahil yung iyong paglapit, yung iyong panindigan, kahit may mga problema, kahit may mga pagsusubok, kahit nasa kahirapan, kahit nasa kawalan, yung gawa mong yan ay hindi kalilimutan ng ating Panginoon. Ano pang gawa ang hindi kakalimutan ng Panginoon? Ito po, pagkakawang gawa sa may hirap. Pagkakawang gawa sa may hirap. Alam po ninyo mga kapatid, dapat nating maintindihan na ang Panginoong Hesus mismo ay nagpakita ng habag sa mga dukha, sa mga mahihirap. Kaya nga, sabi po ng Hebreo 13:16, datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulubog. Yung pagkakawang gawa, doon sa atin pong mga kababayang nasa kahirapan, lalo tigit kapag meron kang kakayahang tumulong, huwag mong ipagkait. Dahil yung ginagawa mong pagtulong, yung pagkakawang gawa sa mga mahirap, yan ay hindi kakalimutan ng Diyos. Yan ay aalalahanin ng Panginoon. Alam niyo po, pagkatutulong nga, mas mainam yung tayo tumutulong doon sa walang kakayahang magbalik sa iyo ng tulong. Dahil alam niyo po, kapag gano'n ang ginawa natin, ang Diyos ang magbibless sa iyo. Kasi nga, hindi ka naman masuklian dahil kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Paano nagtanim ka tapos yung pag-ani, wala kang ma-expect doon kasi wala man silang kakayang magbalik. Ang gagawin ng Panginoon, siya yung magbibless sa'yo. Kaya alam po ninyo, yung pagtulong sa kapwa natin, yung pagkakawang gawa sa mga maralita na meron tayong kakayahang tumulong, huwag nating ipagkait. Dahil yan po ay gawa na hindi kalilimutan ng ating Panginoon. Ang sarap kaya sa pakiramdam yung nakakatulong ka. Kahit na yung simpleng pagtulong lang. Hindi naman ibig sabihin na, kumbaga, itutulong mo lahat. Ibig sabihin, yung kaya lang natin. Yung meron tayong magawa. Yung meron kang pwedeng maiambag, mai-contribute. Yan ay napakalaking bagay na kung saan hindi kalilimutan ng ating dakilang Panginoon. Panghuli, ano pong gawa ang hindi kakalimutan ng Diyos? Yung ating mga sakripisyo para sa Panginoon. Yung ating mga sacrifices para sa Panginoon. Sa Marcos Kapitulo 14, talatang 3 hanggang 9, siguro basahin po natin ang kwentong ito. Maganda po ito Marcos Kapitulo 14. Marcos chapter 14, verse 3 hanggang 9. Ito po ang isang kwento na dito natin gustong hanguin. Ito pong huling pamamaraan na mga gawa na hindi kakalimutan ng Panginoon. Marcos Kapitulo 14, talatang 3. At samantalang siya'y nasa Betania sa bahay ni Simon na kitongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng unggentong nardo na totoong mahalaga at binasag ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Datapwat may ilan na nagagalit sa kanilang sarili na nagsisipagsabi, ano ang layo ng pag-aaksaya ito ng unggento? Sapagkat ang unggentong ito ay maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha at inupasala nila ang babae. Verse 6, datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Bakit niyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Sapagkat laging sa inyo ang mga dukha at kung kailanman ibigin ninyo ay mangyayaring magawa ninyo sila ng magaling. Datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya na pahiran ang aking katawan o ng katawan ko sa paglilibing sa akin. Verse 9, at katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan ay sasaysihin din naman ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa kanya. Idagdag po ng Panginoon yung pagpapala sa kanyang salita. Ang ganda po ng kwento pong ito. Na kung saan, yung mga sakripisyo para sa Panginoon, ito ay hindi niya kakalimutan. Sa Marcos Kapitulo 14, verse 3 hanggang 9, yung binasa natin. Doon sa verse 5, di ba? Sinabi ng mga alagad, ang pabangong ibinuhos
sa ulunan ng Panginoon na kung saan ito ay maaring maibenta ng 300 denaryo. Ibinuho sa ulo ng Panginoon, sabi ng mga, sayang. Ano ang layunin ng pag-aaksaya ng babaeng ito? Sabi ng Panginoon, bakit niyo binabagabag ang babaeng ito? Hindi ito nag-aaksaya. Alam po niyo lahat ng ginagawa ko para sa Panginoon, hindi pag-aaksaya. Yung panahon na iniukol mo, katulad ngayong gabi, naglaan ka ng oras, hindi ito pag-aaksaya ng oras, hindi ito pag-aaksaya ng panahon. Yung pumunta ka sa gawain sa church, hindi yung pag-aaksaya ng oras o panahon. Yan ay inaalala ng Panginoon. Now, bakit sinabi ng mga alagad na sayang ang ginawa nitong babaeng ito? Yung pabango, pwedeng ipagbili ng 300 denaryo. Now, tingnan po natin sa pananaw na makabagong panahon, i-compute natin. Ang 300 dinaryong binabanggit yan, ito po, bakit nanghinayang? Manghinayang ka talaga. Bakit? Kasi nga, ito'y katumbas ng 1 taong sweldo sa ngayon. 1 taong sweldo. Kung isasalin sa halaga ngayon, i-compute natin katumbas ito ng humigit kumulang kalahating milyon o hanggang 1 milyong piso o higit pa. Depende sa bansa at antas ng kita. Ibig sabihin, 1 buong taon ng pagtatrabaho ang halaga ng pabangong ibinuhos ng babae kay Jesus. Kaya naman hindi ka taka-taka, nanghinayang talaga. 1 taong sweldo, ibinuhos sa ulunan ng Panginoon. Ibinigay niya. Tingnan po pang 1 taon. Sa atin siguro, pang 1 linggo lang, nanghihinayang na. Yung pagbibigay ng 10 bagay, nanghihinayang. Ito, sabi po rito 300 denaryo halaga nitong pabango, ibinuhos sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag niyong bagabagin ang babaeng ito. Ipinagpaulan niya na yung paghahanda sa aking katawan. Sabi ng Panginoon, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito, sasaysayin ang ginawa ng babaeng ito. Ibig sabihin, yung sakripisyo niya, hindi kakalimutan mo. Sasaysayin. Saan man ipangaral ang ebanghelyong ito, sasaysayin ang ginawa ng babaeng ito. Meron siyang legasiya. So magbuo tayo, gumawa tayo ng legasiya sa harapan ng Panginoon. Ano ba yung legasiya? Ano ba yung alaala, memorial na pwedeng i-present mo? Pag humarap ka doon sa Panginoon, yung alaala kailanman ay hindi kakalimutan ng ating Panginoon. Hindi ba ang ganda po noon? Sa panahon tayo harap sa Kanya, meron tayong alaala na kung saan every time na makikita tayo ng mga kapatiran, every time na mariremind yung iyong ginawa na kung saan isang alaala. Huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Minsan napapagod tayo, pero huwag tayong sumuko. Yung paggawa ng mabuti, hindi po dapat natin sukuan. Yes, napapagod tayo, magpahinga tayo, pero huwag kang susuko. Ang Diyos po ay meron pong gantimpalang walang hanggan. Ang Diyos po ay hindi tulad ng mundo na nakakalimot. Ang iyong paglilingkod, ang iyong sakripisyo, pagmamahal, ay hindi kailanman kalilimutan ng ating Panginoon. Kaya, magpatuloy tayo mga kapatid. Magpatuloy ka sa iyong pagsunod, paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang paglilingkod na iyong ginagawa, yan ay makabuluhan. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng ini-offer natin, mga sacrifices, yang lahat ng yan ay kailanman hindi kakalimutan ng ating Panginoon. Again, hindi po ito yung panahon na tayo po'y panghinaan ng loob. Yes, may mga struggle. Yes, may mga problema. May mga pagsusubok. Pero mas lalo tayong kumapit sa Panginoon, mas lalo tayong maging active, mas lalo tayong mag-pray, Lord, paano mo ba ako gagamitin? Lord, paano ako makakatulong? Magkaroon tayo ng kaisipan, ano yung maitutulong ko, ano yung magagawa ko para sa iyong kapurihan. Yan po yung napagandang hangarin ng mga mananampalataya sa atin pong panahon ito sapagkat meron tayong mga iba't ibang mga pangangailangan. Pero sabi ng Bible, the more you give, the more you will receive. It is more blessed to give than to receive. Kapag tayo po ay naging mabuting katiwala, ang Diyos ay patuloy na magpapala sa Kanyang mga anak. Purihin ang ating Panginoon.